Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa nabuking na isiwalat na pangangalap ng pirma para sa charter change, People's Initiative, kailang nagbabayad, daming kalukuhan. Para lumalabas na bahag ang buntot ng leadership ng Kamara. Parang laylo na daw sila according to Senator Amy. Okay, pakinggan muna natin itong pahayag ni Senator Amy. After that, magbigay ako ng reaksyon. Nakaka-shock. Ito ang naging reaksyon ni Senator Amy Marcos sa naging pahayag ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo na wala sa likod ng maanumalyang People's Initiative ang House Speaker. Narito ang balita ni Franco Baranda. Hindi naging maganda ang pagtanggap ng publiko maging ng ilang opisyal ng pamahalaan sa kontrobersyal na People's Initiative na layong amyendahan ang konstitusyon. Pero pagtatanggol ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, hindi naman daw si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nanguna rito. Kasunod ng pagsabi na posibleng naninira lang ang kung sino mang nagpapakalat ng impormasyong ito. Ikinagulat naman ni Senador Amy Marcos ang naging pahayag ni Tulfo sa ginawa nitong pagdepensa kay Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang People's Initiative. Speechless ako, nakaka-shock masyado. For a change, wala akong masabi. Kasi, alam naman natin lahat. Naku, hindi naman nagkulang ang video sa expose. Katutak na ang video, katutak ang retrato, katutak ang testigo. Lahat nagsasabi. Tinext tayong lahat ng Office of the Speaker, nag-aalok ng 20 million. Ang liwa-liwanag. Tapos yung mga nagpa-follow up, Office of the Speaker na naman nagpa-follow up. Pass your paper by January 12. Anong sekreto doon? Anong walang kinalaman yung Speaker? Dagdag pa ng senadora na tila nagpapahinga o naglilo muna ang mga may kinalaman sa kontrobersyal na pangangalap ng pirma. Sa bagay, nagbago na rin. Hindi na ngayon, lie low na daw yung mga kongresista, lie low na daw yung pinagsabihan mga city mayor. Ang nagpa-follow up ng pirma ngayon ay mga DPWH kontratista. Bira. Ano ba yan? Tuloy. Ano ba yan? Nagkabuking ngayon. Nako, para mag-pre-qualify ka, kailangan may 20,000 signatures ka. Ano yun? Tama. Sinagot rin ni Senador Amy Marcos ang bali-balitang dismayado raw sa kanya si Speaker Romualdez dahil sa tila pagkampi niya sa mga Duterte. Alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos. Hello. Romualdez. Lagot ka! Nagmana kay Doc Lorraine. Sa huli ay ibinahagi ng senadora na mas maraming mahahalagang bagay ang mas kinakailangang bigyang pansin ng pamahalaan kumpara sa iba't ibang isyong kumakalat sa mga pahayagan. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Franco Baranda, SMNI News. So, yun. Todo depensa si Congressman Tulfo. Kaya lang, palagay ko, kakaunti na lang maniwala sa taong bayan na walang kinalaman si Speaker Martin Romualdez sa pangyayari ito. Dahil ang daming nagre-reklamo Mga congressmen, Congressman Pulong Duterte, Congressman Edsel Lacman, maraming nagre-reklamo. Senator Pimentel, and then mga matitino na mga local government officials nagrereklamo din. Then dito sa mga vloggers, netizens, ako ang daming sumbong
So, defenseless. Yung pag-deny na walang kinalaman ni Speaker Romualdez, it's futile effort. Anyway, karapatan yun ni Congressman Tulfo na i-depensa, but to me, mahirap paniwalaan. Okay, ang na maligaya ko, yung sabi ni Senator Amy na naglaylo na, yung unang naatasan is congressmen, mga mayors. Ngayon naglaylo. Kasi ayaw din nilang maipit. Malapit ng 2025 election itong mga congressmen na mga mayors. Kung ituloy nila yon, umaalma ang taong bayan, maapektuhan ang kanilang pagtakbo ngayong 2025. Diba? Kaya naglaylo, that's good. Kaya lang, ito, alternate plan nila, mga DPWH contractors ang magpapapirma. Allegedly, kay Senator Amy, hindi sila makakuha ng kontrata kung walang 20,000 signatures bawat kontratista. But to me, these are futile. Wala nang papupuntahan ito. Kasi nabulgar na . At saka, nagsalita na po ang Pangulo sa meeting ng Pangulo, Speaker of the House at Senate President. Nag-pronounce ng Pangulo na very divisive. Hindi pwede. So, not unless na kayang kontrahin ng House leadership ang guidance ng Pangulo, tingnan natin. At lumalabas, ang guidance ng Pangulo is charter change, kailang i-focus lang sa mga economic provisions. Okay. So, ang nakikita ko, ang makikinabang dito, ang maligaya, huling halakhak, ang Office of the Vice President. Bakit? According to kay Eric, sa Laban Kasama ng Bayan, ang isa sa adhikain nitong People's Initiative, perma-perma, para ma-dissolve ang Office of the Vice President. Kasi maging unicameral, wala nang 2 chambers, mag-isa na lang ang House and Senate, gagawa ng batas, so Prime Minister ang mamuno, so hindi mo na kailangan ng Vice President. So personal akong maligaya kasi kailangan natin itong leader na may puso't malasakit. Kailangan natin sa bansa ang mga Duterte. So, kaya to me, napakalaking development ito na sana hindi na itutuloy itong People's Initiative na ito kasi nga nagsalita na ang Pangulo. Okay? So ano pa? Yung sinasabi ni Congressman Tulfo, balikan natin si Congressman Tulfo na walang kinalaman si Speaker Romualdez. So, sino ngayon ang nag-utos? Tapos sabi pa na paninira lang daw. Sino ang matapang na gustong manira kay Speaker Romualdez? Si Senator Amy mismo, sabi niya nasa text messages niya ang mga prueba. Kasi nakakuha siya ng mga text messages from the office of the Speaker na nagpa-follow up, may deadline, pass your papers, isasubmit nyo na yung ganito, may timeline na sila . So, hindi ito paninira, kundi bulgar sa katotohanan na may masamang plano talaga itong People's Initiative. Isa pa yan, yung pera. Saan nanggaling yung pera? Pati nga si Congressman Marcolita, nagreklamo na rin na
Anong tawag niya? Hindi People's Initiative eh. People's Assisted Initiative. So, nawawala yung intention ng konstitusyon na kung kailangang amendahan ang konstitusyon, dapat ang mga tao, initiative nila, sila mismo ang gumalaw, magperma, magpetisyon para i-amend ang gusto ng mga tao na baguhin sa ating konstitusyon. So, sa ngayon, yung economic provisions man lang ang nakikita ko na meron nang naipasang batas panahon ni PRRD. A way of amending the Constitution, yung ownership ng telecommunications. Okay na yan eh. Pwede nang magme-may-ari ang mga foreigners ng telecommunications. Public Services Act of 20, hindi ko na makalimutan. So, nandun. So, good luck dito sa Senado na inatasan ng Pangulo na manguna sa pagtalakay paano i-amend ang Constitution yung mga prohibitive na economic provisions nito.